Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So, ang update natin ngayon ay may kaugnayan po sa previous update mga kakimpaw na kung saan ay magsasampa nga po di umano ng kaso si Paolo Abilino sa kanyang founder and CEO ng company. Ang tanong is magkano daw halaga ang nawala po mga kakimpaw sa kumpanya. Nako, mahihilo po kayo mga kakimpaw sa ating nabasa at mamaya i-share ko po sa inyo ang tungkol dito. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Mary Ipe, sabi niya po dito, stop telling Kim what to do in her life. She is a grown woman. Some of you just wanting Kim to quit so that you all favorite actress get the chance to be seen. Well, I hate to tell you all, Taurus nor Aries person are a very strong and a fighter for what they believe in. So people stop commanding Kim. You are not helping at all. Let her decide what is good for her life. Yes, is so upsetting. You all think telling Kim to quit is a good answer? This is where you all wrong. That means giving up on surrendering or surrendering her dignity. Leave Kim alone about her life decision. So tama po kayo dyan, Ginang Mary E. Pace. Meron pong desisyong sarili si Chinita Princess. And alam naman natin na palaban talaga si Kim Chu at siya yung babaeng hindi po sumusuko sa kanyang laban, lalo na po ngayon mga kakimpaw na talaga namang pinatibay at pinatatag na po siya ng panahon at ng mga pinagdaanan niya po sa kanyang buhay. So yung nagsasabi po na mag-stop na si Chinita Princess or magpahinga ay ilan po sa mga Kimpaw fans. Ito po ay may kaugnayan sa pagkapahiya lang naman po ni Chinita Princess dahil sa ilang mga co-host niya po dito sa It's Showtime. Yan po yung dahilan kung bakit nagtatampo po yung ibang Kimpaw fans. So, hindi po sila mga bashers, mga kakimpaw. So, maraming salamat po sa komento. Ginang Mary E-Face, God bless po sa inyo, and mabuhay kayo. So, eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa The Alibay, na kung saan ay muli pong nangunguna ang The Alibay dito po sa I Want. Yes, mga kakimpaw, ayan po pasok pa rin sa top 10 at nangunguna po sila sa I Want Early Access. Grabe lang mga kakimpaw, di ba? Talagang ito mga Kimpaw supporters, lagi pong nakaantabay at lagi nag-stream dito po sa I Want. Kaya congratulations, back to number 1 na naman ang The Alibay. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa main topic natin mga kakimpaw. Tungkol po ito sa napapabalita ngayon sa mundo ng social media na magsasampa nga po ng kaso si Paolo dahil po sa ginawa ng isang CEO and ng founder ng kumpanya na hawak ni Paolo Abilino. So ulitin ko lang mga kakimpaw, ay dito breaking news. As of June 15, 2026, a source close to the company has revealed to Gaming Pinas that Lupon WXC has just filed a criminal complaint against founder and CEO Nico Kuya Nick Nazario. The content of the complaint have not yet been disclosed to Gaming Pinas at the time of posting, but we have reached out to both parties for a statement on the matter. At ito po yung medyo nakakalula mga kakimpaw nang mabasa ko po yung isa sa mga sinend pong screenshot ng isang netizen na si JR Bautista. Credit po sa post mo. Sabi sa pinost niya mga kakimpaw sa comment section, context, 9 digit yung nawawala sa loob daw po ng company mga kakimpaw. So pag sinabing 9 digit, syempre, 100 million po ang usapan dito.
Hindi 1 million, hindi 2 million, hindi 10 million mga kakimpaw. 100 million. So nakakamanglomo mga kakimpaw kung ito po ay may katotohanan. Kasi syempre pinaghirapan po yan ng husto ni Paolo Avellino kasi si Paolo po yung merong pinakamalaking share sa Lupon WXC mga kakimpaw. Siya yung merong pinakamalaking shares. Tapos ito lang po yung mangyayari. Nakakapanglumo, nakakalula po mga kakimpaw. Lalo't 100 million na po yung pinag-uusapan. So parehas pong nawalan si Kim and Paolo ng ganyan kalaki dahil sobrang tutok po kasi sila mga kakimpaw sa kanilang career sa showbiz. Dapat talaga maging hands-on mga kakimpaw pag meron pong mga business. 'Di ba? And si Chinita Princess po, natuto na, nasanay na. Kaya siya na po mismo yung nag-handle ng kanyang business. While si Paolo, sobrang panatag mga kakimpaw sa kanyang mga tauhan sa loob. Pero ito naman po yung nangyari. Nakakapanglumo mga kakimpaw. Alam nyo mga kakimpaw, hanggat hindi po nababalik ang nawala po na 100 million, hindi po iuurong ni Paolo or ng company ang kaso. Dahil aantayin po nilang maibalik po yan. 'Diba? Grabe lang mga kakimpaw. At dahil nga po pumutok ito sa mundo ng social media, merong mga nagsasabi na kinocomport ngayon ni Chinita Princess si Paulo. Dahil alam po kasi ni Kim Cho yung mga mararamdaman ni Paulo lalo't 100 million ang usapan dito. Si Kim Cho kasi danas na niya ang tungkol dyan. Napagdaanan niya na po yan. And talagang dadaan kayo sa stress. Pag-usapang pera na po mga kakimpaw ang nawawala. Lalo't 100 million. Grabe yun mga kakimpaw. Hindi natin alam kung ano po yung mga pwedeng magawa ni Paolo Avellino. Kaya mabuti na lamang po at andyan si Chinita Princess, handa pong umagapay and mag-comfort kay Paolo Avellino. Ngayong down na down po siya dahil sa kanyang business. 'Di ba mga kakimpaw? Si Paolo talaga yung magko-comfort dyan kay Paolo Avellino. And hopefully, mga kakimpaw, hindi totoo itong mga kumakalat ngayon sa mundo ng social media kasi hindi po biro talaga yung 100 million Hindi po biro yung 9 digit na yan mga kakimpaw. 'Di ba? Sana po ilumaban naman ng patas. Wala namang ganyanan kasi pare-parehas naman pong nagsusumikap sa buhay. So bakit merong mga mapanglamang na hindi po matiis na gumawa ng masasamang katulad nito? So sana po hindi ito totoo mga kakimpaw dahil napakasakit nito kay Paolo Avellino. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.